saka doon sa ano, stockan. Ano lang yung, ang nagastos ko ngayon is halagang 184 kasama na lahat doon yung discount. Mura lang. Ayan. Itong karning to, baka isang linggo na yung kakainin na naman. Hindi to pang isang araw lang. Isang linggo. Kaya, ngayon, ang gagawin ko, i-prepare ko, pupupukin ko ulit, may maiinis na naman sa akin na bata sa dito. Kasi, alam ko, nagko-computer yan. Ayaw niya yung may pinupukpuk. Yung first time niya na makita ko, ano, nagpupukpuk na mga ganyan. Sabi, bakit puro sinisira yung karne? Ako ng apple pie. Ayan o, yung check apple pie nila. Natutulang ako sa ano, tinuruan ako ng sister niya kasi maraming apple dito. Tinuruan niya ako kung paano. Nung bagong salta ko rito. Ayan. Natuturin ako. Kabebake lang. Alisin natin sa ano, sa oven. Mainit, mainit. Kailangan, ano, at i-stand natin tong camera. Para ano, wait. Kailangan dalawang kamay kasi mainit. Ayan o. Dalawa. Isarado natin ito. Ayan yung ano. Ayan o. Ganda o. Pipicturean ko to para may maging thumbnail ako. Ayan. Maganda, maganda. Ilang beses din akong pumalpak dito nung gumawa ako nito. Pero sa kakaluto, may tagakain na kahit napalpak yung niluluto ko minsan. May tagakain naman ako. Di ba sabi nila, ano ba yung tawag doon sa matututo ka sa paggawa mo kung may mali. Malalaman mo kung anong mali. Ayun, ganun. Yan, nalaman ko ng mga mali-mali ko. Kaya natuto na rin ako. Ilang taon ko nang pinag-aaralan to, perfect na. Ayan. Kaso nga lang, kahit na palpak yung mga ginagawa ko, may kumakain naman. Ayan. Yung dalawang tao rito, yung asawa ko, tsaka yung anak ko. Yung anak ko kuminsan, kung palpak, kung minsan hindi masarap, hindi niya kinakain. Kaso nga lang, yung asawa ko, kahit na hindi masarap, basta't luto ko, kinakain niya. Ayan. Kasi alam niyo kung bakit kinakain niya. Ayaw niyang magtapon ng pagkain. Sabi niya, itatapon mo yan. Ang parating rason niya, ang daming nagugutom. Sabi niya gano'n. Kaya huwag ka magtapon ng pagkain, sabi niya. Kaya kahit na minsan, mga palpak ang ginagawa ko, tuwing umaga, sabi niya, huwag ka nang bumili ng tinapay. Ito na lang kakainin ko. Kaya, sa luto ako ng luto, marami rin palpak. Siya rin tagakain ko. Kaya, bilib din ako eh. Kaya, super now. Sa kapapalpak ng mga pagkain ko noon, ilang taon ko na palpak hanggat, nakuha ko rin ang timpla. Lahat ng mga niluluto ko ngayon dito sa bahay, yung pinapakita ko sa inyo. Ilang taon akong nagiging palpak dyan sa pagluluto niyan hanggat na-perfect ko na ngayon. Diba? Perfect na. Ilang taon ba naman palpak ay kawawa naman yung asawa kong kain ng mga palpak kong luto. Pero masarap. Kaso nga lang, kuminsan sa palpak, kuminsan sunog. Kuminsan hindi matamis. Kuminsan super daming asukal. Nga lang pagkapalpak, kuminsan half cook. Ay, kaya magmula noon, kahit na ganyan yan, kinakain pa rin niya. Okay lang. Yan. Kaya, kahit na, ayan, hindi kami dito nagtatapon ng pagkain. Ayan, mamaya, pipicturean ko lang to. At ito ang agahan ng asawa ko. Ito. Ayan, apple pie. Mahal to dito ha.
Kasi sa lahat ng restaurant, pag pumunta ka, apple pie yung orderin mo, ganito. Iba yung apple pie sa McDonald's. Ito, apple pie ng mga European. Apple ang palaman. At kapag order ka ng slice nito, isang slice, napakamahal, 50 yata yun. Oo. Kapag kumakain kami sa labas, umorder kami sa restaurant, isang slice lang ito, napakamahal. Kaya yun, kaya ko lang gawin. Ang nagturo sa akin yung sister niya. Kasi mahilig mag-bake. Lahat ng mga tao dito, sa kanila, ang hilig nilang mag-bake. Kaya, super. Gusto ko andalhin yung yung sister ng asawa ko para para mag-open kami ng bakery sa Taiwan. Ay hindi pa sila nakapunta, pati yung biyanan ko sa Taiwan. Kahit sa Pilipinas, hindi pa rin. Napakalayo raw. Ang pinupuntahan nilang mag-ina, alam niyo ba, sa Muslim country, sa Egypt, or kaya sa doon sila naglalagi sa mainit na lugar, sa bansa ng mga Arabiano, sa Cantaba. Doon sila naglalagi. Gusto nila mainit na lugar eh. At yun ang pinupuntahan nila. Ayan. Tuloy natin ang pagkukwentuhan mamaya. Magkukwento pa ako tungkol dito sa pumuhay. Hello. Good afternoon. Tayo ay magandang araw ngayon. Maybe maraming naka-t-shirt sa labas ngayon na naglalakad. At tara, lalabas ulit tayo. Medyo manipis ang jacket natin. Ganito ang mga tao rito kapag medyo may araw. Medyo lang ha. Yung araw na yun, hindi pa mainit na mainit. Ano lang yan, parang air condition. Maganda. Parang naglalakad ka na may electric pa, na may aircon na dala-dala mo. Ganun yun. Kasarap yung araw na yan, malamig. Pero hindi masyadong malamig na malamig. Yung tama na timplado. Hindi kagaya na last 2 to 3 months. Grabe. Makulimlim dito. Maglalakad ka lang kapag nakatutok ang camera sa'yo. Nagiging blue ka. Kung minsan makulimlim. Napakadilim. Nagiging negra ako sa camera. Tira yung i-replay ninyo lahat yung mga video ko. Makulimlim. Madilim. Nako, ang pangit ng kuha ko doon kasi puro makulimlim ang doon. Kuha ko. Kaya alis tayo ngayon. Maganda. Yung camera kapag tinutok mo sa labas, malinaw na malinaw. Kasi bumili ako ng camera. Yung talagang camera, binili ako ng asawa ko. Yung 4K. Maganda yun. Kaya malinaw na malinaw. Dati ginagamit ko yan, yung 4K na camera. Naglalakad ako, ginagamit ko. Naku, sabi ko, 4K ba to? Sabi ko, ang dilim. Ayun pala, ang problema, hindi yung camera ko, yung klima, talagang madilim. Ayan. Itong bag na to, regalo sa akin ng anak ko, mga 15 years ago. Lahat na ng, nabili kong bag noon, sira na. Ito, hindi pa, Sabi ng anak ko, hindi ako naniniwala noon na sa kanya na original to. Sabi, original daw to. Oo nga, original. Mag-20 years na, ganito pa rin. Wala pa rin gas-gas kahit na hindi pa rin nasisira. Lahat ng mga nabili ko dyan sa SM o New Yorker, yung mga popular brand din, sira na. Ito hindi pa, maganda. Ganito ang ko. Ayan, kapag ganito ang style ko sa paglalakad, kailangan ganito. Kailangan may bag ka. Kailangan pag umalis ka rito, dala-dala yung mga yung mga passport mo. Kasi tiyamba-tiyambahan lang yan. Kung minsan nag-check yung mga police, kailangan may pakita kang yung dokumento. Kaya huwag niyong kalimutan parati. Ayan, ganito muna tayo. Magdala tayo ng terno ako ngayon. Para kung sa lahat ng mga gustong umorder ng mga ganito, itong pants na to,
Bili na kayo sa akin. Magbibigay ako ng discount. Kaya bili na kayo. Tapos itong jacket na to, matagal na, magandang ori rin to, oh. Parang balat ng pusa na pang summer lang, pang aircon. Maganda. Nabili ko rin sa New Yorker. Maganda rin. Hindi ko alam kung mayroon pa. Maganda yan. Iba't ibang kulay. Pero ito ang nagustuhan ko. Anak ko ang pumili sa akin. Ayan. Kaya lahat ngayon ng suot ko, kulay maroon. Or purple. Hindi ko alam kung ano ang tama. Ayan. Parang ube na brown. Hindi ko alam. Yan. Ganun na rin yun. Tara, at alis na tayo. Ay, pa nga naasawa ko yung hikaw ko raw eh. Parang gulong daw. Ayan, parang gulong daw eh. Alam niyo naman dito sa Europa, walang pakialaman kung anong gusto mong isuot. Ayan, mas lalo yung mga babae, no? Paseksihan dito. Kahit na may mga edad na. Dito kayo makakita ng mga may edad na is mas sexy pa sa mas mga bata. Hindi katulad yan sa Pilipinas, pag edad mo ng mga 30, para ka ng sa isinta, kasi marami kang problema, nagiging gurang ka, at saka yung bang problemado ka na nga sa asawa mo, problemado ka pa sa lahat-lahat, halos katapos ilan ang anak mo, 10 ang anak mo, halos hindi mo na maalagaan sarili mo. Kaya kahit na 26 years old ka, napagkakawalan kang 50 anyos. Ganun yun doon. Ay nako, sige na, mapapahaba pa yung kwentuhan natin. At manood kayo ng mga vlog ko kasi dakdakira ako rito. Malalaman nyo mga pamumuhay dito. Ikukwento ko lahat sa inyo kung anong mga pamumuhay dito, mga culture ng mga taga-Czech sa Pilipinas at sa Taiwan. Ikukumpara ko lahat yan. Kasi nasubukan ko nang tumira sa Taiwan, dito rin, tsaka sa Czech. Kaya ikukumpara ko kung alin ba sa magandang tirahan. Ayan, tara, maganda tayo ngayon. Ayan, dito ulit tayo sa loob ng elevator. Alis tayo. Araw-araw ganito ang style ko. Aalis. Ngayong tanghali na katatapos ko lang magagahan. Tara, mag-shopping tayo kung baka may maraming mura ngayon. Siguro halos naman araw-araw maraming mura. Ayan, maganda ang araw ngayon. Pwede kang mag-jacket na manipis. Kala ko may tao sa likod ko eh. Kaya pinatay ko pa ganun. Yung camera ko. Oh. Tingnan yung araw. Ang ganda. Ayan. Saan tayo magdadala? Diyan tayo mag-umpisa. Tara. At umpisahan natin. Ayan. Ako. Parang yung sikat ng araw ba is masakit na sa balat. Medyo nararamdaman na. May mga naka-t-shirt na. Ayan, pwede na ang araw ngayon. Ayan. Maganda, parang ayaw kong umalis sa araw na to. Ang ganda ng sinag ng araw. Ayan. Ayan. Dito tayo maglakad sa may araw. Kasi magandang maglakad sa may araw kaysa doon sa makulimlim. Makatakot ang mga tao sa makulimlim na lugar, yung bang shadow, kasi malamig. Ayan. Ayan. Yung mga tao nandiyan sa init ng araw, ayaw nila na sa shadow, malamig kasi. Yung babae na naka sleeveless na, pasiksihan dito, ganyan yan ang mga tao dito, pasiksihan. Pero sa ngayon hindi ko pa masyado kaya mag sleeveless kasi nilalamig pang balat ko, malamig pa.
Yan. Pero yung puti, oh, na babae, ano pa eh, kaya niya. Parang normal lang sa kanila yan. Nasanay na sila sa lamig. Ay, naku. Medyo nilalamig ako. Yung babae, oh, nakasliblis. No, upo tayo doon sa maliit na parking nila. Ay, nako. Saan yung ano? Saan yung Asian Go, yung Asian store. Ayan na yung ano. Yung tayo dito. Asian store. Pabili tayo. Ayan na, Asian and Go. Pero mga tinitinda niya parang ano lang para sa mga Chekwa. Mayroon din dito. Ganda. Asia Foods and Drinks. Ayan. May tinitinda rin sila ng mga Chekwa. Hindi ako papasok. Ayan. May mga noodles. Kaso nga lang, napakamahal ng mga tinda niya. Siyempre kasi galing pa yan ng Asia. Kaya ganyan kamahal yan. Kapag sumakay ng aeroplano yan, siyempre may ticket yan. May tax pa. Kaya mahal. Magpainit tayo. Nasa makulimlim tayo. Pag makulimlim na lugar, malamig. Kailangan doon tayo sa mainit-init. Ayan, maglakad-lakad tayo. Kaya pasok tayo sa shopping mall. Ayun naman yung mga student. Saan pupunta mga yan? Palayan dyan yata yung anak ko. Ayan o, mga student na mga yan. Mga katauran yata ng anak ko. Ayan. Kailangan natin sa ano. Ayan. Ganito yung mga student dito. Hindi sila minsan naglalagi sa school nila. Kung minsan pupunta sila sa kasama yung teacher, naglalakad-lakad mismo dito sa city o sa zoo, anywhere. Pahingi tayo. Pahingi tayo. May kanal dito, medyo mabaho. Dito pag may kanal, may mabaho. Pahingi tayo. Mga tao kapag may araw, nandyan sila sa parking, nagpapainit. Ayan. Dati nung pinakita ko nung may snow yan, yung snow yung upuan na yan, walang mga nakaupo. Ngayon wala nang snow, kaya maraming nakaupo. Ayan. Tara, tignan natin. Ayan, nakauwi na tayo sa bahay. Nag-grocery ako. Hindi ko na-videohan yung kanina sa pagbabayad ko kasi andun yung cashier, medyo masumi. Kaya
na lang, sabihin ko na ng ganito. 2 kilong patatas, mura ngayon nag-unsel. Matagal ko na hinintay ito, yung mag-unsel. Dati 1 kilo, 19 lang. Ngayon nag-unsel, 2 kilo, 19, ay 24. Mura. Kung kayong magdadalawang kilong karne, puro laman to. Maganda rin. Ayaw kasi ng asawa ko na yung may taba, delikado sa puso. Kaysa ako. Kaya pumili ako, puro laman. 79 per kilo. Ano to? Isa't kalahating kilo. O, mura lang. O, 120 lang. Saka bigas. Ayan. Unti-unti akong bumibili ng bigas. Hindi ako nag-stock ng marami. Yan. Yan lang yan. Kasi marami pa akong stock dyan sa sa refrigerator. Tsaka doon sa stockan. Lang yung ang nagastos ko ngayon is halagang 184 kasama na lahat doon yung discount. Mura lang. Ayan. Itong karning to, baka 1 linggo na yung kakainin na naman. Hindi to pang 1 araw lang. 1 linggo. Kaya, ngayon, ang gagawin ko, i-prepare ko. Pupukin ko ulit. May mainis na naman sa akin na bata sa dito. Kasi, alam ko, nagko-computer yan. Ayaw niya yung may pinupukpuk. Ang first time niya na makita ko, nagpupukpuk na mga ganyan. Sabi, bakit puro sinisira yung karne? Kaya yan, pukin ko na. Para maya, may babad ko malang 2 oras. Kasi kapag nakababad yung karne, masarap. Mainit na yun dito. Sa loob ng bahay namin. I-close ko yung heat. Kasi may heater sa bahay eh. Sa Pilipinas, di ba, puro tag-init yan, air condition ang ginagamit niyo. Dito sa kanila, heater, hindi aircon. Kaya, mainit sa bahay. At, magpapalit muna ako ng damit. Sa mga gusto palang umorder mga ganito. Mga ganito maganda Itong pants na to, bibigyan ko kayo ng discount. Pag bumili kayo ng 2, discount. Tapos itong blouse na to, hindi ko to kasali, lang pinartner ko. Binili ko to sa Taiwan. Hindi ko alam kung saan ko nabili to. Hindi ko na maalala. Kasi matagal na hindi ko isinusuot. Ayan, ganyan lang yan. Maganda, mga ganito. Tapos, mag-jacket ka lang. Ayan, maganda. Mag-jacket, wait lang. Ang jacket mo is, yung maiksi rin. Pwedeng itim dito, or puti. Ayan, purple din ang ang jacket ko. Punong panahon na to. Pero ang binibinta ko lang ito. Diba sabi ko sa 2.5 itong sa peso yon, $43 sa Ayan. Itong jacket na to, hindi ko kasali. Hindi ko alam kung may binibinta pang ganito. Maganda to. Matagal na, hindi pa nasira. Quality kasi. Ayan. Maganda to. May pa to. Pwede mo i-ganyan to. I-ganyan. I-close. Tapos, chocolate. wait a moment. Going some video. Ganito to. Ganyan lang yan. Ganyan lang yan. Ayan, ganyan lang yan. May nakatingin sa aking binatilyo eh. Ayan. Kaya, bili na kayo. Ganito lang yan. Ayan. Ayan, mga ganyan lang yan. Tapos, kung malamig na malamig, may snow, iganyan mo lang yan. Pwede na, Yan, di ba? Maganda tong pants na to, hindi na bagay lang.
kung anong mga sa You buy this? Ah? You buy this? This is old. You don't see. It's too old. Maybe. I thought you buy it and then sell again. I wanna sell. Somebody want. Nobody. Yeah, nobody raw. Kaya bili na kayo. Ipapakita ko sa kanya sa mga ano. Can I have? Gusto mo. You can have. Can you make it for me? Ayan. Tatadtarin ko yung ano, yung nabili kong baboy. Ayan. May magagalit na bata dito, may kasi maingay daw. Eh, may kausap siya sa cellphone. Bahala siya. Ang laki ng ano na nabili kong baboy. Ayan o, 2 kilo. Ay, 1.5 kalahati. Anin ko muna. Slicing ko muna bago ko pukpukin. Alam niyo kung bakit ko pinupukpuk tong ano, baboy na mga ganito? Para lumambot pag pinirito. Dr. Dele, you are like a ghost at my back always. My God. I'm spending again. So what we will eat if I don't spend? No choice. Why is there plastic there? Where? This one. It's plastic, no? Plastic. Tissue. Oh, yeah. But that. It's from... Ayan. Ba't daw ako gumastos ulit? Ganito yung mag-ama. Ba't daw ako gastos ng gastos araw-araw? Eh, it's on sale. Kaya at saka anong kakainin nila pag ano, hindi ako bumili ng ganito. Puntalan kapag pag nagugutom ako, ipagluto mo ako. Ay ba? Kuminsan problema ako kung wala akong stock dito eh. Tapos nagko-complain ngayon na ba't daw bumili ako. Para sa kanya naman to. Yan. Mura na to, 1 kilo, 79 lang. Sa Pilipinas, magkano 1 kilo ng baboy sa inyo? Hindi ko alam kasi. Yan. Nasa pocket. Anin ko to. Ayan o. Yan. At hirap tong pukpukin mamaya. Ganito. Pag slice nga rin buti nga ano ngayon, magaling na akong mag-slice. Dati hindi ako marunong. Nakapag-aral ako sa Taiwan kasi may restaurant ako dati doon. Nag-aaral ako nagdi-deliver ako sa sa mga factory, sa mga Philippine factory doon, yung mga nag-OFW, maraming nagtatrabaho sa factory. Wala silang time na magluto sa tanghali, nagpapa-deliver sila. Kaya nire-request nila sa kumpanya nila na mag-deliver ako. Ayun, nagdi-deliver naman ako. Kaya natuto ako. Kung minsan ang karning hinihiwa ko, yun nakakasawa nga lang. Kung minsan bumibili ako halos 50 kilos kasi maraming order. Kailangan, halimbawa 50 katao, 100 katao, madeliveran mo yun on time. Kung minsan nalilita ko nagalit yung mga Pilipino Ate, late ka na naman. Sabi nilang ganun sa akin. Yan, ganyan lang yan. Pag nagtatad. Mahirap kumita rin ng pera sa Taiwan. Nakala nyo mga Pilipino doon. Hindi ko pa naikwento niyo ang pamumuhay ng mga Pilipino doon. Yung iba nga, umiiyak sa trabaho nila. Hindi nila kaya. Kaya maawa ka rin sa kanila. Tapos, yung mga pamilya nila, walang ginawa, kundi kontakin sila at, padala ka, ganito, ganyan, sabihin nila. Tapos, may sakit si ganito, ganyan. Hindi nila alam yung anak nila umiiyak sa factory kasi hindi niya kaya yung trabaho. Sabi kong
sabi kong ganun, mapapailing-iling ka na lang eh kapag nagsasabing mga problema yung mga Pilipino sa ano, sa factory. Kasi may tindahan ako, kuminsan ako nagkukwentuhan kami ng mga factory worker, lalaki man o babae, ganun ang daing sa akin. Lalo nung dinala ko yung nanay ko doon sa Taiwan, binibiro pa yung nanay ko eh. Sabi ganun. Ay, hindi ko na kwento kasi para biro yung mga Pilipino pag walang magawa eh, binibiro nila yung matanda eh. Kasi hindi nila ako hindi sila kuminsan busy ako sa pagluluto halos wala akong pa na may pagkwentuhan sa kanila. Punta lang sila doon mangungutang ng mga grocery kaya naaasar ako. Kwento yan sa pag nasa Taiwan ako, magbabakasyon ako sa Taiwan itong year na to, kaya hintayin ninyo, dadalhin ko yung mother ko doon sa Taiwan, tapos kung may budget dadalhin ko rin yung nanay ko rito sa Czech Republic. Kaya kung sa awa ng Diyos madadala ko siya rito kasi matanda na yun, bawal sa kanyang mag-travel alone. Kailangan may kasama siya. Saka na tayo magkwentuhan. Mamaya ko ikwento. Ayan, ibababad na natin, napupok na natin. At lagyan na natin ng mga ingredients. At hindi mawawala ang magic sarap. Ayan, medyo damihan natin yung asin kasi kapag kulang sa asin, nasisira yung karne. Ayan o. Dito ko inilagay sa lagayan ng ng ice cream. Maganda kasi yung takip niya. At saka yung yan, ilagay natin. Tsaka malaki. Tsaka maiip, napukpuk lahat to. Ayan. Natin sa dami pala oh. Ano to? Lagyan pa natin ng asin. May asuka na to. Hindi ko to nilalagyan ng pang adobo style. Hindi ko to nilalagyan ng ba yan? Yung asukal, ayaw nila rito sa bahay yung karning matamis. Kaya suka, asin, paminta lang, bawang. Ayan lang. Masarap to kapag naluto. Ayan sa kapukpuk, lumambot yung laman. Ayan, babad muna natin. Ayan. Babad natin. Sana timplado ng asin. Masarap. Lagyan nyo lang kahit konting magic sarap. Mas pampasarap. Okay na yun. Ayan. Ganyan lang yan. Tapos, kahit nailagay nyo muna rito ng 1 oras sa labas, okay lang. Tapos, kung gutom na gutom kayo, ibabad nyo muna 30 minutes or 40 minutes bago nyo lutuin. Mas masarap. Pero kapag hindi naman kayo makapaghintay, gutom na kayo, pwede na kayo. Basta timplahan ng lahat ng pampalasa. Okay na. Ayan lang. Pero mas masarap kapag naibabad yan ng 24 hours. Adobo style na pinirito. Sarap. Ayan. Hugasan natin to para mamaya pag pag nagprito tayo, wala nang kalat. Puro prito na lang. Hindi na makalat yung kusina ko. Kasi pag nagluluto ako, kailangan yung kusina ko talagang malinis. Kasi kapag nakikita mong ganyan nakakalat, sino ba naman gaganahan magluto, puro kalat. Ay doon sa Taiwan, bago ako magsimulang magluto, nililinis ko muna. Bago ako mag-umpisa. Sana makauwi kami sa Taiwan itong
summer vacation ng mga walang pasok sa school 2 months sa July, August yata yun. July, August. Para matulungan ko yung anak ko sa business niya doon sa Taiwan. Nag-iisa lang kasi. Yan. Tapos, ito pa. Maglalaga ako ng ano ba yan? Mashed potato para sa anak ko. Gusto nila yung mashed potato eh. Ayan, nahugasan na. Mamay tayo magtuloy-tuloy sa pagluluto. Magpahinga muna tayo yung kamay ko. Dry na dry. Kapag ganito, ang ginagawa ko, naglalagay ako na after washing plates. Naglalagay ako ng ano ba yun? Yung hand cream.